So ito mga lodi, no, bumili tayo ng sisiyo. Ano daw to, Brad? Kabir, saka sa pag nagbibenta, no, yung mapagbintahan yung marunong, talagang sisitahin kayo kung organic. Kasi kung sasabihin mong organic yan at hinanapan ka ng certification galing sa DA na yung paninda mo ay organic at wala kang may pakita, sasablay ka, no? So ito kasi kiniklaim nila na organic. So kung may certification sana sila, pwede akong maniwala na organic. So organic ang tawag nila kasi ang itlog kulay brown. O yun. Pero sa totoo, hindi naman talaga organic. Kasi pag pinakain mo ng feeds yan, binigyan mo ng antibiotic, hindi na siya organic. O, di ba? O, yun. Pero yun ang tanggalin yung sa mga hindi nakakaintindi, baka pwedeng maniwala. Pero kagaya ko na sanay mag-alaga ng manok at nakakaintindi, so alisin natin yun. No, kaya inaawat ko kayo sa pagsasalita ng organic dahil hindi tama, no. So ito kasi nilalako. Saan pa kayo galing? Bulacan. No? So hindi lang natin pakita yung mukha ni Idol, no. Pero bumili tayo, subukan natin kung kulang na yung alaga natin at naibenta na natin lahat ng mga alaga natin at yung iba ay namatay na. Inabot tayo ng 50, so dagdagan natin. Malamang sa malamang to ay pangkain din tong iba kasi ito hindi na natin to pwedeng i-breed, no. Pag i-breed natin to, hindi natin alam kung ano yung kinalabasan nito. Then ibibenta natin sa customer natin ay baka barilin tayo kung ano ang mangyari, di ba? So kung hindi tayo sure ay wag natin ibenta sa kliyente natin. So ito pangkain lang to, tingnan natin kung anong mangyari. So magkano isa? 30 pesos. So ilang piraso to? 37. May tatlong lalaki. So 1,000 yung bayad. Baka pwede namang humingi ng dalawang lalaki. Ano nyo naman yung lalaki na? Ito to. 2 days lang daw to. So yun mga lodi, no. Kung sino man sa inyo yung nagki-claim ng ang paninda ay organic, so kailangan meron kayong certification para hindi kayo masita, no. At kung galing to farm nagsasabing ito ay pure breed, dapat meron din kayong certification na ang mga paninda nyo ay pure breed. So ito hindi natin alam kung paano. Basta ito alagaan lang natin. Pwede pang kain to, pwede pang ulam. So ito na sila, no. Mukhang masigla naman eh. At yung daw yan, yung kulay na nasa uluhan nila. Ano daw yan? Pang pisti daw yan, pang panangga daw sa kagat ng lamok, saka sa daga. So iwan ko lang kung totoo. So ito daw ay kabir, saka Jersey Giant. So titingnan natin kung so sa tingin nyo mga idol kung ano ba talagang klaseng breed tong manok na to. So 2 days pa lang daw to eh. So usually sa mga napapisa kong mga manok, usually yung Rhode Island ay malalaki sila. Ito medyo maliliit ito. At yung pabo natin ay ilagay natin sa kabila, hinati lang natin sila. May nakalusot na isa. Mukhang kumakain na eh. Nagtutok na oh. So mamaya pa natin to bigyan ng pagkain sa tubig. Pang 4 days na nila to, mga session na to, no? At na tayong mortality dito.
kahapon, isa din. Isa sa mga napapansin ko sa kanila, no, parang basa yung bandang puwitan nila, mukhang nagtatae. Yung iba masigla naman, kaya lang parang hindi sila lumalaki. Usually sa mga Rhode Island ko na mga papisa ay yung 5 days nila paglabas sa incubator ay malalaki na sila. Ito ulit, parang kakalabas pa lang sa incubator, 4 na araw na to sila, at din 2 days na ito daw na nakalabas sa incubator bago pa natin nabili. So ibig sabihin, kung totoo yung sinabi ay 6 days na to sila. So dapat malalaki na sila, pero mukhang hindi lumalaki. At isa sa napansin ko ay yung pakpak na tumutubo sa kanila ay parehas na puti, no? Kahit yung kulay brown o kulay dark na yan, saka kulay abo, iisa lang ang kulay ng pakpak na tumutubo sa kanila na kulay puti. So far, tingnan muna natin to. Observe muna natin, siguro malalaman natin to kung na-scam tayo, kung mga 2 weeks na ito. Yan, lalabas na ang talagang totoong kulay nito. Sana wag lang, hindi lang tayo na-scam dito. So mga lodi, no, every 2 days nagpapalit tayo ng feedings nila, dahil iwasan natin yan na yung dumi nila ay makain din nila. So ngayon pang 6 days na nito itong mga season na to, no? Every 2 days kasi minumonitor natin sila, no? Every 2 days titingnan natin kung may pagbabago. At nabawasan na tayo dito ng 2. Possible yung isa na yan, yung nagkukutil na yan, na to. Yan yung kulay brown na, chocolate brown na yun, abo, medyo alanganin na yan. So ganun talaga siguro. At talagang napapansin ko lang ang mga tumutubo sa pakpak nila ay pare-pareho puti, no? Tingnan natin, no? Makikita natin ito kung umabot na sila ng 20 days. Kung nagpare-parehas ng kulay ng mga yan, talagang na-scam na tayo. So titingnan pa rin natin, mahirap naman yung pero ito sa ngayon, observation ko lang, no? So, mamaya bibigyan natin sila ng pagkain. Hinugasan din natin yung mga mga kainan, dahil dinudumihan din nila. So ito yung mga pabo natin na pati ito pinapalitan din natin. At yung nabulag doon ay nasa sulok, no? Buhay pa rin, no? 4 na araw na siya. Pagka nagbibigay kasi tayo ng pagkain dyan, pupunta din siya sa kainan na nakakapal yan, kumakain siya. Hanggang nangihina na. So, wala tayong magagawa. Hintayin na lang natin yung pasya ng kapalaran niya. Yung iba masigla naman, at meron lang talagang paisa-isa na nalalaga sa atin. Okay mga idol, no, update tayo dito sa manok na nabili natin, yung mga sisiyo. Pang 3 weeks nila ngayon. So tingnan nyo naman yung kulay nila, no. Nung nabili natin to ay may kulay ito na brown, may chocolate brown, light brown yung kulay. Pero tingnan nyo ngayon sila, nagiging kulay puti na.
no? So confirm na scam tayo. At kung napapansin nyo ay malalaki na yung palong nila, no? Puro lalaki. Talagang ganun talaga, no? Na-scam tayo sa mga naglalako, no? Wala na yung kulay nila na majority kulay puti na. So hindi naman ito 45 days, no? May hinala ako dito na ito ay na white leghorn, no? Dahil kung 45 days ito, sa 3 weeks malalaki na. Hindi yung nila, yung laki nila, no? Mas malaki pa nga yung 3 weeks ko rito na Rhode Island. Ayan, nagsasampukan nga silang dalawa dun. Okay naman, masigla naman na sila, kaya lang yun nga lang, nakakasama lang ng loob at meron pa rin talagang mga taong manluloko, no? Siyempre tayo talagang ganon. Anyway, mura naman natin silang nabili, no? At ito ay ang purpose talaga natin dito ay pangkain lang, no? At bumili ako ng napadaan ako sa bumili ako ng isang bag na layer, isang sako na chicken layer para sa mga future breeder natin, at nakakita ako ng 45 days. So bumili ako ng 5 piraso, 40 pesos ang isa. At mukhang maganda naman, oh. So try natin dito ihalo. 2 days old pa lang daw ito. So halo natin to sila. Tingnan natin. So sana wag nila patayin. Okay, oh. Isa. So 5 piraso, 200 pesos yung nabili natin. At tingnan natin kung malalakihan niya pa nga yung ang mga nauna dyan. Yun, uminom ka agad ng tubig. So, mukhang mabubuhay naman na to, eh. Ihahalo natin dito. Okay, no? Mga idol, oh. Abang-abangan natin to, itong mga sinasabi nilang daw yan, kabir, tsaka Jersey Giant daw yan, yung dark, no? Pero wala na siyang kulay na dark, so puti na. Tsaka yung sinasabing kabir, puti na rin. At sinasabi nila yung buff daw yan, buff yung isa dyan, buff Orpington. So puti na rin. Talagang na-scam tayo. So anyway, hintayin na lang natin ito na lumaki para may ulam na rin. At tingnan natin yung 45 days kung malalakihan niya pa nga itong mga naunas pa na. So 3 weeks itong malalaki na ito, 3 weeks. At nasa 2 days old daw yan yung yung bago ilagay natin na 45 days. Okay. So ayan mga dyan, no? Pinakain natin sila. Nakikiagaw na sila. Ayun, mabubuhay na nga ito. Nakikiagaw na sila. Kaya na nilang makipagsalyahan sa malalaki. Sana sa mga sa mga nagbebenta ng ganito ay wag naman sana ganun ang luloko ng matatawag ito.
naman yung makabili na asa na meron silang paitlogin para puro lalaki. Di ba? So, puro babae ito. Di, maganda naman paitlogin to dahil malakas na itlog tong white leghorn. Kaso lang puro lalaki. Di bali sana kung mabilis nila ma-convert yung pagkain nila doon sa katawan nila. Kasi mga white leghorn hindi naman lumalaki, no? Maliliit lang yan sila. Kung naging 45 days sana ito ay sana nakapag-ulam na tayo dito sa loob ng isang buwan. Pero hindi, tingnan mo yung ano na ito. Meron na rin naman siguro ano ito. Pag tinimbang natin baka nasa 500 grams na rin naman siguro. So, kukuha tayo ng ano. Timbangin natin. Random lang, kukuha lang tayo ng isa o dalawa. So, ito naman ang 45 days na 5 araw pa lang na nabili natin. So, uy, bakit? Lubat yata. Lubat pa yung ating timbangan. Okay. So, biro mo. 223 grams. No, konti lang diferensya niya doon sa tinimbang natin na malaki ang palong. So, 5 days pa lang to, 5 days. So, ganun ang, ganun ang 45 days. Ay. Ayun ang mas malaki. So, ito, mas malaki to. Mas malaki. Tingnan natin. Uy, may 349. So far ito yung pinakamalaki na nakita ko. At busog na. 349 grams. Ay, lugi-lugi tayo. So, talagang ganun. Ay, pilisin na lang natin ito. So, mga lodi, no, sa mga mga bibili, mag-ingat kayo sa mga nilalako. Mas maganda talaga yung sa farm nyo puntahan mismo doon sa pinanggalingan ng sisiyo, hindi yung nilalako kasi delikado talaga sa lako-lako lang. Wala tayong magbigay naman sila ng ng cellphone number o hindi na natin tinawagan dahil alam ko hindi magsasayang lang din tayo. Okay, mga idol, no? So, ito, magiging aral to. Aral to sa akin at sa iba na makapanood nito. Magiging aral din to sa inyo. At alam ko, hindi lang ako ang nakaranas ng ganito. Marami-rami na siguro ang nakaranas nito at marami-rami na siguro ang nadoko nila. Alright, no? Mga idol, no? Pa-suyo na lang ako, pa-subscribe na lang ako. At paki-like and share na lang ng aking mga video. Okay, maraming salamat.